Akala ng lahat padala lang ang galing sa akin. Hindi nila alam, may isa pa akong pamilyang pinapadalhan. Dear Ate Jo, sa loob ng 2 taon kong pagiging OFW, 2 bahay ang tinayuan ko. 2 kwento, 2 mundo, pero isa lang ang puso ko. At ngayon, pareho silang nawasak. Ako si Ramon, 43 years old. Tubong Bicol, pero matagal nang nasa Jeddah. May asawa at 2 anak sa Pilipinas. Sina Elena at mga anak kong sina Paulo at Mika. Doon nagsimula ang lahat. Puno ng pangarap, puno ng pag-ibig. Pagkatapos ng 8 taong kontrata, nakilala ko si Ira. Isang Pinay nurse sa Saudi. Mabait, masayahin, at sa panahong pakiramdam ko ay pagod na ako. Siya ang naging pahinga ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko rin sinadya iwasan. Hanggang sa naging kami. Hanggang sa nagkaanak kami. Sa Pilipinas, provider ako. Sa Saudi, partner. Walang nakakaalam. Ako lang ang tulay sa 2 mundo. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Isang araw, habang nasa Pilipinas ako para sa bakasyon, tumunog ang phone ni Elena. Isang message mula kay Ira. Kailan ka uuwi? Naghahanap na sayo si baby. Tahimik si Elena. Hindi siya nagalit agad. Umiyak lang siya. Hindi dahil nalaman niyang may anak ako sa iba, kundi dahil kilala raw niya ang lalaking minahal niya. At hindi ito ang Ramong iyon. Ngayon, mag-isa akong bumalik sa abroad. Parehong pamilya, malayo na sa akin. Hindi ako pinili ng kahit alin sa kanila. At siguro, tama lang. Dahil hindi pwedeng magmahal ng patas. Kapag una pa lang, may nilinlang ka na. Kahit gaano karami ang kaya mong itaguyod, hindi mo pwedeng itayo ang tahanan sa kasinungalingan. Point of view ng asawa ni Ramon na si Elena, 41 years old. 12 taong inintay ang bawat padala, bawat balikbayan box, bawat tawag, bawat para sa kinabukasan natin. Pero ang kinabukasang yon, hindi lang pala sa amin itinayo. Simple lang kami noon. Ako'y tindera, si Ramon ay laging may dalang pangarap tuwing uuwi. Minsan lang siya makauwi, pero pag nandito siya, kumpleto kami. Sa 2 anak namin, ako ang naging nanay at tatay. Sanay na ako sa pagiging mag-isa. Pero iba pa rin kapag ramdam mong may tapat na naghihintay sa'yo. O akala ko lang pala yon. Noong huling bakasyon niya, ramdam ko may lamig. Hindi na siya katulad ng dati. Madalas na sa labas, laging may rason para umiwas sa usapan. Hanggang isang gabi, naiwan niya ang cellphone sa kusina. Nag-message ang pangalan na hindi ko kilala. Si baby umiiyak. Video call mo siya. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Tiningnan ko lang siya sa mata at tinanong, "Totoo ba?" Hindi niya itinanggi. Umupo siya. Umiiyak. Pero wala siyang paliwanag na sapat. Ang lalaking pinagtanggol ko sa lahat ng tsismis. Ang lalaking ipinaglaban ko sa mga magulang ko noon. Ang lalaking tinawag ng mga anak ko na haligi ng tahanan. Siya rin palang nagpatayo ng ibang tahanan. Pinili kong umalis. Hindi dahil hindi ko na siya mahal, kundi dahil mas mahal ko ang sarili ko ngayon. Mahal ko ang respeto ko. Mahal ko ang katahimikan ng gabi na walang kasinungalingan. Pinalaki ko ang mga anak ko nang mag-isa noon. Kaya ko ulit. Pero ngayon, mas buo na ako. Minsan, ang tunay na pagtatapos, hindi laging may iyakan. Minsan tahimik lang, pero buo ang desisyong lumaya.